So ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay patungkol naman, syempre, kay God pa rin. So bakit ba natin kailangan ng tagapagligtas? Tingin nyo, bakit kailangan natin ng Savior? Tingin nyo, bakit kailangan natin ng Savior? Kailangan natin ng Savior kasi para tayo maligtas. Para tayo masave. Tama? Pero ngayon, basahin natin in Titus o Tito chapter 3 verse 4 to 5. Ngunit ng mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Ngayon, isa-isahin natin bakit natin kailangan ng Savior. Una, ano ba ang kasalanan? Ano ba pagkakaunawa natin sa kasalanan? At sino ba ang nasa ilalim ng kasalanan? Ang sabi ng Roma, chapter 3, verse 23, sabi diyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Okay, bago natin ipagpatuloy yan, alamin natin ano ba yung layunin ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Una, alamin natin kung paano nahulog ang tao sa kasalanan at kung ano ang kasalanan at kung ano ang resulta ng kasalanan. Pangalawa, syempre, yung topic natin, bakit ba natin kailangan ng tagapagligtas? Okay. Na-imagine nyo ba, guys, yung inyong sarili, halimbawa, sino dito naranasan ng malunod sa swimming pool? Yung tupit? Naranasan ng, sa dagat, medyo malalim. Malalalim na, naranasan nyo ng malunod. Ano yung feeling nun pag ikaw nandun ka sa sitwasyon na yon, tapos yung mga kasama mo di marunong lumangoy? Ano yung feeling? Naku, ano feeling daw, Kuya Josh? Ano feeling? Ha? Diba? Hindi ka makakahinga. Diba? So, parang ikaw, imagine mo yung sarili mo na ikaw, para kang lulubog o para kang malulunod, tapos walang magliligtas sa'yo. Diba? So, parang, apaka-hopeless mo na nun. Diba? Yung mga kasama mo, hindi marunong lumangoy. Yung lifeguard mo, bumili ng Coke. Diba? Bumili ng Coke Zero yung lifeguard mo, walang magliligtas sa'yo. Diba? Kaya napakahalaga ng lifeguard sa resort. Tama? So, ganun din sa ating spiritual na pamumuhay, napakahalaga ng ating Savior. Amen ba? Amen, no? Parang preaching to. Tama ba? Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya yun yung kahalagahan po natin. Yun yung kahalagahan ng bagay na yun. Okay, next. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, this is the love of God. Sabi doon, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. So ito yung resulta ng kabaitan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Imagine niyo guys, isa sa napahapyawan ng last lesson natin, no? Na pinatunayan ng Diyos, dinemonstrate ng Lord yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin nung si Jesus Christ ay namatay para sa bawat isa sa atin. Next, sabi ng 1 John chapter 4 verse 9 to 11, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Why we need the Savior? Dahil kailangan ng bawat isa sa atin magkaroon ng buhay o tunay na buhay sa pamamagitan ni God. At sabi dito, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya. Sabihin niya natin yun, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya. Okay. 1, 2, 3, go! Yan. It is not because we love God, kundi God loves us. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan.
Kaya mga minamahal, sabi niya, kung ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Okay, yung last lesson natin, ang sabi doon, love your God with all your heart. Tama? Ang kaduktong nun, love your neighbor as you love yourself. Tama? So by loving God, napakahalaga, lalo na sa ating mga disipulo ng Panginoon, we know how to love each other. Kailangan alam mo kung paano mahalin yung mga katabi nyo. Higit sa lahat, yung mga taong wala dito sa loob. Tama? Tama po ba? Kaya kung gusto natin lumago, kasi ito, isang paraan nito para tayo lumago sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon as a servant. No? Kasi hindi lang tayo magiging servant po dito sa loob. Tama? So we need to understand at maunawaan natin, matutunan natin kung paano ibigin din yung mga nasa labas. Kasi kailangan din nila ng Savior, hindi lang tayo kailangan ng Savior. Pangatlo, bakit pinadala ng Ama si Jesus ang libutan? Anong gagawin ng tao para manahan sa Kanya ang Diyos? Sabi ng 1 John, at nakita namin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas sa sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya sa Diyos. Okay. Bakit daw pinadala ng Ama si Jesus sa libutan? Bakit daw? Ang sino mang magpahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, sabi niya dyan, ang Diyos ay mananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. So ito yung kailangan gawin natin bilang mga tao para manahan sa atin ng Panginoon. Di ba? Ano sabi doon? Kailangan i-proclaim natin, no? Kailangan i-proclaim natin yung kabutihan ng Panginoon. Okay, pang-apat, paano ba maliligtas ang isang tao? Ang sabi ng Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay, ito magandang part to. Basahin natin sabay-sabay yung verse 13. 1, 2, 3, go. Wow. Ang sarap pakinggan na lahat ng tumatawag sa Panginoon maliligtas. Pero take note mga kapatid. Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lang dapat tumatawag. Dapat sumusunod. Okay? Dagdagan natin yan, no? Kailangan ang maliligtas ay hindi lang tumatawag ng Panginoon. Kailangan sumusunod. Tama po ba? Next, may isa pang bahagi ng Romans na nagsasabi kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Romans chapter 10 verse 9. Kung ipahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya'y milong binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay mga kapatid. Ang sabi dito, kung ipahahayag ng inyong mga bibig. So kailangan talaga tayo may ginagawa. Kailangan may gagawin pa rin tayo pagdating sa ating kaligtasan. Okay? So paano ba natin ipahahayag ng ating mga bibig yung kabutihan ng Diyos, yung kaligtasan na natanggap natin? Kanino ba natin kailangan ipahayag to? Kailangan i-share natin to. Saan? Doon sa mga taong walang kaligtasan, na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. Tama? Kaya alam nyo, natuwa ako kasi yung part ng discipleship talaga, ito ay kailangan ma-prepare tayo, hindi lang para matuto kayo guys, to evangelize. Number 1, kaya tayo pinapalago dito, kaya tayo, kumbaga yung puso natin inuhubog, hindi lang naman para matapos I am finished. Hindi yun May goal tayo to evangelize. Guys, okay? So wag niyong i-goal na matapos na yung I am, na wala kayong ginagawa as a result. Okay? So, ito yung pinakamahalagang part ng ating discipleship na ma-prepare tayo to evangelize. Okay? Panlima, meron bang ibang tagapagligtas ang nagligtas sa inyo?
nakarapat-dapat sa kalwalatian, karangalan, kapangyarihan. Sabi ng Judas 24 verse 25, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakailaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakilanman. Okay. So ngayon naman, matututo tayo mula sa salita ng ating Panginoon. So tayo daw na mga tao, kinreate tayo para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Okay? Ang tao ay nilikha upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Okay, nilagyan ko ng duktong dyan, hindi lang relasyon sa Diyos. Tamang relasyon. Sabihin nga natin, ayan. Kailangan natin ng tamang relasyon sa Diyos. Kasi meron lang relasyon sa Diyos, pero hindi tama yung relasyon nila. So, itama natin yung relasyon na meron tayo sa Diyos. Okay? Kasi imagine niyo guys, napakaganda ng pinrepare o ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Diba? Sabi diyan, nilikha tayong ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. We are created in His image. Kaya sabi na Genesis chapter 1 verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang larawan. Sila'y Kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Okay? Linawin natin Ano daw yon? Ilan yun? Dalawa. Walang pangatlo. Walang pangapat. Wala rin panlima. Walang plus. Okay? Tama ba? Kaya ito po, isa sa napakahalaga na maunawa natin, part ng relationship natin sa Panginoon, na maunawa natin na napakaganda na tayo ay ng creation sa atin ng Panginoon. Diba? Alam niyo, we are created. Alam niyo ba yung perfect? Kinreate tayo ng Panginoon, perfect. Kasi ayon tayo sa larawan ng Diyos Diba? Masaya nga si Lord nung tayo ay kinreate. Diba? Lahat ng creation ng Diyos, naging masaya siya, kaya niya naisip mag-create ng tao. Diba? Sabi niya, ang ganda ng kinreate ko. Diba? Nag-create din siya ng man. At yung man na yun, kinreate niya, mas lalo siyang nasiyahan. Mas lalo siyang nagalak. Kaya ang ginawa ni Lord, okay, maganda na yung aking mga ginawa. It's time to rest. Diba? It's time to rest. Kaya mga kapatid, di ko alam, pero part talaga ng isang pagkakilala natin sa Panginoon, na maunawaan natin, di ba, na meron lang nilikha si Lord na isang lalaki at isang babae. Si Eva at si Adan. Okay? Sabihin nyo nga, si Eva at si Adan. Okay. Tapos, next, ang sabi dyan, nung time daw na yon, the man directly communicates with God o direktang nakipag-usap o nakakausap ng tao ang Diyos sa Eden. Imagine niyo guys, parang napakaswerte ni Eva at Adan, na nakakausap nila si God. Diba? Personally, nakakausap nila si God. Pero, ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 8, narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halaman sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoon Diyos sa mga punong kahoy. Mga punong kahoy sa halamanan. Diba? So dito may kita natin, nung panahon na kinreate nung panahon na nasa Eden, si Eva at Adan, talaga namang open sila na makapag-communicate kay God. Tama? Open naman talaga yung communication nila lagi kay Lord. Kumbaga, direct talaga yung communication nila sa Panginoon. Diba? Kaya nga, yung relationship natin sa Panginoon, originally, dapat ito ay intimate.
Okay? Pag sinabing intimate, ano ba yung sa Tagalog yung intimate? Malalim. Tama ba? Yung intimate, yung relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kumbaga, totoo. Yan, sabihin natin, di ba? Totoo yung relationship natin sa Panginoon. Di ba? Na dapat, yung relasyon na meron tayo sa Panginoon, wala na kahit anong bagay makakapaghadlang doon. Dikit. Malapit. Oh, yun. Basta yun, malapit. Di ba? Close. Di ba? Oh, tama, close. Intimate natin sa Panginoon. Kaya, di ba, imagine niyo guys kayo, no, na-imagine niyo ba na kayo mismo, nakakausap niyo si God, personally, na nakakapagsabi kayo, Lord, nahirapan na ako sa studies ko. Ang daming project ni ma'am, ang daming project ni sir. Na-stress na ako. Alam niyo ba, excuse medyo talaga yung ano ko. Dito, karamihan sa mga kabataan ngayon, under sila ng depression. Dahil sa kanilang pag-aaral. Actually, alam nyo, ang dami kong nakakausap ng mga young people, mga kabataan, lalo na yung dati kong young people, na sobra siyang, ang sabi niya sa akin, para na daw siyang mababaliw anytime. Dahil sa kanyang OJT, sa kanyang mga tinatapos, mga sa pag-aaral niya. So, parang, siguro kailangan talaga natin, no, na ma-imagine lagi. Hindi man natin nakakausap literally ang Panginoon. But always remember na open yung communication natin lagi kay God. Tama? Gusto nyo ba yon na communicate natin si God lagi? Okay. Pero, sa kasamaang palad, di ba? Nasira, ayan, medyo taglish ako eh. Di ko alam ang Tagalog nung Nasira yung fellowship ng tao sa Diyos. Kahit na napakaganda, nakaka-communicate na ang tao openly, o malaya silang nakaka-communicate kay God dahil sa intimate relationship, nasira yung fellowship ng tao sa Diyos. Di ba? Ito ay dahil sa kasalanan. Sabi ng Genesis chapter 3 verse 8 to 10, narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoon Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sinabi sa kanya, "Saan ka naroroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang inyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." So dahil sa kasalanan, tingnan nyo nung si Eva at si Adan, sila ay may hindi pa, kumbaga, yung intimate pa yung relationship nila kay God. So hindi pa sila nagkakasala, hindi nila alam na sila'y hubad. Diba? Pero dahil sa mansanas, mansanas talaga. Pero dahil doon sa bunga na pinagbabawal ng Panginoon na pagkain nila, naging bukas yung kanilang isip. Nakita nila na sila ay hubad. Diba? Kaya nung tinawag ni Yahweh si Adan at si Eva, diba, natakot sila. Dati pag tinawag sila ni Yahweh, dito po ako, Panginoon. Pero during that time, nagtago sila. Kasi nahihiya sila sa Panginoon. Diba? So, ito yung isa sa dahilan kung bakit natin kailangan ng kaligtasan. Dahil nasira yung totoong fellowship ng tao sa Diyos. That's why we need the Savior. Now, ano ba ang kasalanan? Ayan, ano ba ang kasalanan, mga kapatid? Ang kasalanan ay pagsuway sa utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 4, sabi diyan, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So sa madaling salita, ang kasalanan ay paglabag sa utos ni Lord. So every time pala na nalalabag natin yung utos ni Lord, tayo ay nagkakasala. Tama? Bakit daw?
Sabi dyan, in James chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Imagine niyo yun? Kaya pala, yung 10 Commandments, pag hindi mo nasunod yung isa, lahat yun, wala na. Diba? Hindi mo na nasunod lahat, diba? So, isa pa lang, lahat yun, hindi mo na nasunod. Ganun pala katindi yung yung kautusan ng Panginoon. Diba? Kaya, napakahalaga ng discipleship, mga kapatid. Kasi masasaliksik natin, mahihimay natin, yung bawat salita ng Panginoon. Tama? Ang sabi ng Awit, chapter 51, verse 4, laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita, at walang dungis sa iyong paghatol. Diba? So, napakahalaga po na lahat ng command ng Panginoon, yung mga inutos ng Panginoon sa atin, na hindi natin nalalabag. Okay, kasi simple lang 1 John chapter 3 verse 4 nga lang eh. 'Di ba? Na simpleng-simple na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Panginoon. So dahil pala nating nalalabag, no? Niniwala kayo doon? Dami nating nalalabag. Yung hindi ka lang nakapag-church ng isang Sunday, nalabag mo na yung kautusan ng Diyos eh. Tapos di ka pa atin ng discipleship, nadagdagan pa. Sabi. O nga, no? Diba? Pangalawa, ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay nagiging dahilan. Yan. Ang kasalanan ay nagiging dahilan upang hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, sabi ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Pag sinabing lahat ay nagkasala, walang exempted dito. Ibig sabihin, we are all, lahat tayo ay nagkasala. Diba? Lahat tayo ay hindi nakaabot doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Diba? Kaya lagi natin tatandaan, mga kapatid, na yung kasalanan, ito yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay naging marumi. Past tense to ha. Ibig sabihin, nakaraan na. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Pag sinabing past tense, dapat may present tense. Kung dati naging marumi tayo sa harapan ng Diyos, dapat ngayon, hindi na tayo marumi. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad na lanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tama ba? Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Okay. So, dito may kita natin na sa harapan mismo ng Panginoon, 'di ba? Lahat tayong marumi. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin nito na mananatili parang kanina, 'di ba? Sabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So it doesn't mean na makasalanan naman pala talaga ako eh. Nagkakasala naman na pala talaga ako. So parang natural na sa atin yung kasalanan. 'Di ba? Pero hindi. Ang sabi ni Isaiah, dati lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng 2 Corinthians 5:17, dapat yung mga pangit na yon binago na ni Lord. Lahat ng marumi, inalis na ni Diyos. Inalis na ni God. Pinalitan niya ng bago. Tama? Tama po ba? Nakita niyo ba sa mga disciple ni Jesus na hinahayaan ni Jesus na magpatuloy sa pagkakasala ng disciples? Hindi. Meron nga doon, di ba, lumapit sa kanya, may sinasapian ng masamang espiritu. Ano sabi yung ama nung sinasapian ng masamang espiritu? Sabi niya, Panginoon, kanina ko pa sinabi sa mga alagad mo to.
Kanina ko pa sinabi sa kanila na sinasapian, pero di nila mapalayas. Ano sabi ni Jesus doon sa mga alagad niya na yun? Ano sabi niya? Ano sabi ni Jesus doon sa mga alagad na yun? Hanggang ngayon, kailangan pa rin ba ninyong mga hangal kayo? Sabi niya, hanggang ngayon, kailangan pa rin ba ninyo ako? Hindi ba kayo hindi kayo makapaggawa ng himala? O hindi nyo ba mapalayas masamang espiritu na yan? Hanggang ngayon, ang babaw ng pananampalataya nyo. Ibig sabihin, hindi inaalaw ni Lord na yung kanyang mga disciples nananatili doon sa pagiging weak. Hindi inaalaw ni God na yung kanyang mga disciples hindi natututo. Tama. Kaya tayo merong reflections. Di ba? Kasi para alam namin na may natututunan talaga kayo. Kasi kung wala kayo natututunan, tigilan natin to. Tigilan natin to. Di ba? That's so important, no? Na pagdating sa kasalanan, na pagdating sa kasabihan na lahat naman tayo nagkakasala, sorry po, tao lang. Lagi ko naririnig yan sorry po, tao lang. Special ka nga na kinrate ng Panginoon as tao Di ba? So parang magiging na sa iyon, di ba? Normal. Kaya napakahalaga yan. As a disciples kayo, umattend kayo. Tanungin ko nga ulit kayo. Willing ba talaga kayong matuto as a disciple ni Lord? Kasi napansin ko, naisip ko kanina, pinagbabawalan natin lumabas yung mga mga kabataan. Baka mamaya ayaw naman talaga nila Di ba? So, i-clear lang natin. Gusto nyo ba talaga matuto? Naging disciple ni Lord? Amen? Sino ang gustong matuto sa disciple ni Lord? Taas ang kamay. Ayan. So, maliwanag po yan, So, kahit umabot tayo ng 1 taon, kaka-IM, walang mag-stop. Okay? Ayan, maganda na yung maliwanag. Kasi, napakahalaga kasi sa church talaga, mga kapatid, na meron tayong pag-aaral Di ba? Meron tayong discipleship. Kasi, nung last time nga, ma-share ko lang sa inyo, Dati, pinag-aaralan namin sa discipleship, masyadong malalim. Kasi about sa kingdom na, may kingdom pa ulit sa kingdom. Sa kingdom ng kingdom, may kingdom. Grabe. Ganon kalalim yung yung discipleship na namin nun. Kaya sabi ko, siguro kung halimbawa ganon yung discipleship, tapos mga kabataan, hindi talaga nila maintindihan. Kaya ako natutuwa ako kasi merong IM. Diba? Actually, ngayon ko lang din to na natuklasan, ngayon ko lang din nalaman. So, salamat dahil may I am. Kaya tayo I am ready. Tama? Kaya guys, wag nating sayangin yung pagkakataon na to. Hindi lahat merong privilege na makapakinig at matuto. Tama? Dahil hindi lahat willing matuto. Kaya praise God dahil kayo lahat na nandito ay willing matuto. So, aminado naman kayo na lahat kayo ay nagkasala, Nagkakasala tayong lahat. Lahat tayo merong karumihan sa ating buhay. Kasi pag sinabi nyo nang wala, naku, baka kayo na yung sambahin ko pag gano'n. So, lahat tayo nagkakasala. Malinaw? Lahat tayong marumi sa harapan ng Panginoon. Walang perfect. Walang perfect po dito. Okay? Next. Anong kasalanan? Ang kasalanan ay paggawa ng mga bagay na hindi naman dapat gawin. Sabi dito sa English, sin is not doing the good thing we should do. Diba? Sabi ng Bible, minsan yung bagay na ginagawa natin, yung ayaw natin. Tama? Sabi ng James chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Okay. Ang sabi dito, ang nakakaalam ng mabuti. Sino ba nakakaalam ng mga mabuti at hindi dito?
Siguro man, alam nyo mabuti. Ang sabi dito, lahat daw na nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. So, napakahalaga sa atin, no, na maunawa natin na ang kasalanan ay paggawa ng mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Bakit? Kasi when we know, pag naunawaan natin yung tama at dapat nating gawin, dapat yun na yung lagi nating isinasa pamuhay. Diba? Kaya may discipleship para tayo lumalago, hindi tayo nagiging baby. Okay? Hindi tayo lagi na lang nagiging bata. Tama? So, ito po yung Yan, ito isa sa sa kahalagahan ng discipleship din sa bawat isa sa atin. No, so siguro hindi nga tayo pasuyo nga ako ng tubig. Yan. Salamat Brother NJ. Sobra na ata ako sa bumibigat yung aking dibdib So, napakahalaga to, yung parte ng ating discipleship talaga, Kasi dito makokorek yung mga dapat makorek. Naniniwala ako sa discipleship, part ng discipleship masasala talaga. Kung sino yung mga willing na magpagamit sa Panginoong Hesus. Diba? Siguro yung iba naman sa inyo, natapos na ba to? Yung mga nakatapos na, mga Grace Gate. Tama, diba? Natapos nyo na. Ayan. Diba? Thank you. Okay, next. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay pamumuhay ayon sa sariling kagustuhan kaysa kagustuhan ng Diyos. Sin is living for self rather than God. Ito yung madalas na nangyayari sa panahon ngayon. Nauna yung kagustuhan natin kaysa sa kagustuhan ni God. Some of the Christians nowadays are selfish. Naniniwala kayo doon? Maraming Kristiyano ngayon selfish. Yung gusto lang nila yung sinusunod nila. Pag gusto ni God, ayaw nila. Diba? Kasi alam nyo kayo, natutuwa ako kasi nandito kayo. Ibig sabihin, gusto nyo yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Kasi kung wala kayo dito, malamang nasa SM kayo. Kung wala kayo dito, malamang namamasyal kayo. Diba? Kasi ito, pansinin nyo Tapansinin nyo. Napansin ko pag pupunta ng mall, kahit malakas ang ulan, nakakapunta. Pansin nyo ba yun? Tapos kahit malakas ulan, magugulat ka naglalakad-lakad sa riverbanks. Di ba? Pero pag sa church malakas ang ulan, naku po, wala akong payong. Pansin nyo ba yan? Wala akong payong di mag-tricycle ka. Yun nga wala akong pamasahe. Pagdating sa church, napakaraming dahilan. Pero yayain mo yan, bro, birthday ko sa linggo. Kain tayo. Ay sige bro, anong oras? Anong oras ka agad Pero pag church, bro, attend ka ng church Ay bro, anong oras? Siguro 9 to 12. Ay, may lunch kami ng family namin Siyempre, 12, magla-lunch talaga kayo. Lahat naman nagla-lunch yung 12 Di ba? So, ano po yung point ko dito? Di ba? Na marami pagkakataon sa buhay natin na namumuhay tayo sa sarili nating kagustuhan. So, yan yung gustong i-correct ng Panginoon sa atin ngayon. Sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kapurusahang tayo ang dapat tumanggap. Imagine niyo yun. Diba? Na dapat tayo yung paparusahan. Diba? Pero we thank God. Diba? Salamat sa Diyos. Because of Jesus Christ. Ikaw nagkasala ka, ako nagkasala ko. Lahat yun nabayaran na ni Jesus. Next, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay hindi
Ang kasalanan ay ang hindi tunay at tunay at lubos na pagmamahal natin sa Diyos. Sabi ng Mark chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. So basic naman po yan, alam naman natin yan. Kasi yan yung greatest commandment at napakahalaga. Diba? Kasi niniwala naman ako, love nyo si God. Tama? Kasi kaya kayo nandito because you love God. Next, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay pagtakwil kay Jesus. Ayan. Hindi nyo napapansin, hindi nyo minsan napapansin na pagka meron tayo mga bagay na tungkulin o gawain sa church pero hindi kayo nakapunta kasi marami kayong dahilan, hindi nyo napapansin, tinatakwil nyo na si Jesus. Nire-reject nyo si Jesus. Kaya maging aware kayo dyan, ha? Na ma-reject natin lagi si Jesus. Ang sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, na may naglalagablab na apoy parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So yan daw yung mga nagre-reject kay Jesus, ha? Ingatan natin yan. So ito yung mga resulta naman ng pagkakasala ng tao. Una, ito ang resulta. Tayo ay nagigilty. Ayan. So alam nila na nasuway nila ang Diyos at ang utos nito, kaya nagtago sila sa Diyos. Diba? Ito yung ginawa ni Eva at saka ni Adan. Diba? Nagigilty sila kaya nahiya sila sa Panginoon. Diba? So ayan yung mga resulta ng pagkakasala ng tao. Nakaka-guilty. Diba? Nagigilty ba kayo na kayo nagkakasala? Ano ba yung isang term? Conviction. May conviction pa ba kayo pag kayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon? Kumbaga para kayong nakukonsensya. Meron pa bang ganong feeling? Kasi pag wala na kayong ganong feeling, delikado rin yun mga kapatid. So kailangan lagi tayong may conviction sa puso natin. Mga disciples ni Jesus, kailangan lagi tayong may conviction sa puso natin. Pangalawa, fear o pagkatakot. Diba? Sabi diyan, they thought that God had something against them. Parang iniisip nila na laging may against sa kanila si God. Diba? Ito yung resulta nating pagkakasala sa Panginoon. Diba? Na laging mali yung pagkatakot natin. Pangatlo, yan, isa sa mahalaga na maunawaan natin, na ang resulta ng pagkakasala ng tao ay yan, kamatayan. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Una, ang kamatayan ay pagkahiwalay sa Diyos. Ito yung nahihiwalay tayo, no? Sa pag-ibig ng Panginoon. Nahiwalay tayo mismo sa Diyos. Ang sabi dito, ang espiritu ng tao ay patay sa harapan ng Diyos kahit siya'y nabubuhay sa pisikal. Parang nabanggit ko ito last Sunday. Na maraming tao dyan lumalakad, pero patay. Diba? Kaya yun yung tunay na pagkawalay sa Diyos. Diba? Na akala nyo masaya yung mga nagiinuman dyan, kasi kumakanta-kanta sila, tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka. Bakit hindi? Akala nyo sila yung tunay na masaya? Hindi. Kasi sila walay sila sa Diyos. Sila yung mga nabubuhay dyan na patay. Diba? Kaya sabi dito in Ephesians chapter 2 verse 1, sabi dyan, nung unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So ito na naman, past tense na naman. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. So meron na namang gustong itama ang Panginoon. Dapat hindi na tayo ito ngayon. Amen? Kaya yun yung part ng kaligtasan natin, kaya kailangan natin ng Savior. Pangalawa, walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ang kaparusahan
ay nakaabang para sa mga taong hindi naniniwala kay God. Kaya alam nyo, mga disipulo ni Jesus Christ, we are disciples of Christ. Ito yung ating kailangan gawin na makilala ng iba si Jesus Christ. Diba? Kasi alam natin na may kaparusahan yung mga hindi naniniwala kay God. Diba? So kayo, nakaranas kayo ng kaligtasan mula sa Panginoon, so i-share naman natin yung kaligtasan na yun para sa ibang tao, no? Sabi ng ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 7 to 10, kayo namang mga nagtitiis ay aaluin niya kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inahayag mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at may hiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagpaparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinasampalatayanan ninyo ang patatoong ipinahayag namin sa inyo. So congratulations mga kapatid. Lahat pala tayo ay magkakaroon ng award. Award? Magkakaroon ng reward. Di ba? Bibigyan tayo ng parangal ng Panginoon dahil sa ating pagsampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga po yan, na yung reward natin sa Panginoon, siyempre, i-aim natin na magkaroon din naman yung mga tao dyan sa labas natin, sa paligid natin, di ba? Ma-share ko lang sa inyo, kahapon, kasi nga, kinuha ko yung mga gamit doon sa kabila, sa dating house church namin. Kinuha ko yung speaker, yung mga upuan, kasi sabi ko, gusto ko mag-street evangelism eh. Naranasan nyo na ba magsalita sa talipapa? Naranasan nyo na ba mag-preach dyan sa kanto-kanto? Yung minsan may babato sa inyo. Naranasan nyo na ba yan? Di pa, no? Yan. Minsan alam nyo guys, kailangan natin lumabas para ma-experience yung mga bagay na ginawa ng disciple ni Jesus. Para mas ma-feel nyo talaga yung pagiging disciple ni Jesus. Di ba? Alam nyo, kinukutsa sila. Nagtuturo sila, kinukutsa sila. Di ba? Di sila pinapakinggan. So sabi ko, nung kahapon, actually no Friday pa, bago ko kunin yung mga gamit, na-realize ko yun. Kasi doon po ako nahubog. Doon ako nahubog ng Panginoon. Sa Antipolo, di ko alam saan banda sa Antipolo yun. Nag-share ako ng word ng Panginoon at the age of 16 years old. Sino dito mga 16 years old na? Pataas. Tumataas si NJ. Oo, obvious naman. Oo, alam ko yun. Line of 3. Di ba? At the age of 16, nag-share ako ng Word of God. Alam nyo, ito yung pinaka-crucial. Alam nyo yung shinirang ko ng Word na si Jesus, dapat sumampalataya kayo, maliligtas kayo sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Alam nyo kung sino mga shinirang ko? Mga Muslim nagtitinda ng DVD. Nung panahon ng DVD pa, uso DVD nun. Kaya sabi ko sa inyo, matcha-challenge talaga kayo na ipapahayag nyo si Jesus. Ito tagapagligtas mo, na mahalin mo si Jesus doon sa mga taong hindi naniniwala kay God. Yun yung purpose ng discipleship. Yan yung purpose kung bakit dapat tayong matuto as a disciple. Gusto nyo na ba mag-street Try lang natin once o twice. Gusto nyo? Try natin. Mag-preach tayo dyan mismo sa baba, Di ba? Mag-share tayo dyan mismo sa baba. LTO mismo, di ba? Isa-isayin niyo yung mga tao dyan. May nakuha ka na bang picture? Alam mo, may magpipix ng buhay mo. Mga ganon. Di ba? May magpipix ng mga problema mo. Di mo kailangan ng picture. Di ba?
Walang bayad. Yung picture mo, magkano yung 500? Tumataas yung picture. Ay, ano ba? Wala kasi picture dito. Bawal, no? Ano siguro, bakit ko nandito? Parang transition dito. Mag-aaral mo. Gusto mo na mag-drive. Pero, baka gusto mo. Si Jesus ang driver ng buhay. Yun, di ba? Pwede, di ba? O kaya naman, kukuha ka ba ng lisensya para mag-drive? Alam mo, mahalaga mayroon ka rin lisensya papunta sa langit. Pa-register. Di ba? Alam nyo, eto, ang kagandahan sa panahon ngayon, pagdating sa evangelism, ang daling nakawin ng ng mga kabataan ngayon, attention. Yung simpleng joke, makakukuha nyo yung mga yan eh. Di ba? Kaya samantalahin natin, di ba? Okay ba yon? Gusto nyo ba yon? O schedule natin na lahat ng mga disciples, lahat ng mga nasa discipleship, schedule tayo. Doon tayo sa baba. Weekday, seryoso. Practicum na kagad tayo. Di ba? Na para matuto na tayo, mawala yung hiya. Kasi, yan eh. Ako, yung time na yun ako nag-share at the age of 16, ang in-overcome ko yung hiya. Kaya nga ngayon, wala akong hiya talaga eh. Wala akong hiya talaga ngayon. Lalo na pagpara sa Panginoon. Gusto ko rin maging ganun kayo. Hindi mga walang hiya sa magulang. Walang hiya. Ang pangit talaga ng walang hiya. Hindi nahihiya. Hindi nahihiya. No, sa pag-share ng Word of God. Pangatlo. Ayan. Okay. Pangatlo, ito yung resulta. Part ng result ng atin sa kamatayan natin ay paghatol. Ang tao ay nawalay sa Diyos at nahatulan dahil sa kasalanan at hindi pagsampalataya. In John chapter 3 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Grabe, no? May hatol na pala sa mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pero again, by the grace of God, again mga kapatid, by the grace of God, lahat naman tayo nabubuhay tayo sa grasya ng Panginoon. There is always hope o laging may chance pagdating sa judgment o pagdating sa langit. Okay? Kaya napakahalaga po yan. Next. Sabi dyan, what sin did to you? Anong nagawa ng kasalanan sa inyo? Ano yung naging bunga? O ano yung naging effect ng kasalanan sa inyo? Number 1, sabi dyan, you are born with a sinful nature. O pinanganak tayo na meron daw nitong, ano ba yung sinful nature? Sa Tagalog? Likas. Yan. Yung likas. Yan. Yung pagiging likas na makasalanan natin. Ayan. Ibig sabihin ng likas, natural. Di ba? Parang natural na sa atin. Di ba? Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay. Ayan. So, hindi natin kailangan magpanggap na banal-banalan. No? Maging tayo, ang tawag dito, pagdating sa paghayo o sa evangelism o sa pag-share ng kaligtasan, napakahalaga na lagi tayong humble. Alam mo yun, parang hindi ka naligtas dahil mabait ka. Hindi ka naligtas dahil perfect ka. Hindi ka naligtas dahil mapagbigay ka. Di ba? Ang sabi kanina do sa ating pinag-aralan, do sa verse, di ba? Na tayo ay naligtas because of the love of God. Inibig tayo ng Diyos dahil sa inibig tayo ng Diyos, hindi dahil sa inimig. Ang hirap to. Hindi dahil sa mahal natin ng Diyos, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Diba? So, hindi rin dahil sa mabubuting gawa mo, hindi dahil sa kagandahan loob mo, kaya ka naligtas. It's because of the grace of God.
Ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Imagine niyo yun, guys. Diba? Dati pala tayong kinapupuutan ng Diyos. Pero praise God. Yeah, praise God naman kasi binago na tayo ni Lord. Sino binago ni Lord? Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas, Pastor, mamaya natin counseling natin ito mga to. Okay, next, pangalawa. Ano nagawa ng kasalanan? Yan, ikaw ngayon guilty. Di ba? Guilty ka ngayon, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat na nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kanina, pinag-usapan natin, di ba? Kanina, yung preaching ni Brother Stephen patungkol sa paghuhugas. Yeah? Paghuhugas ng paa naman yun. Pero to, praise God, dahil lahat daw ng karumihan natin, yung puso natin, yung budhi natin, di ba? Hinugasan na yan ng ating Panginoon. Niniwala ba kayo na nung tinanggap nyo si Jesus, ay hindi nawala yung kasalanan nyo, kundi nilinis yung mga kasalanan nyo? Pinatawad yung mga kasalanan nyo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, hindi kasi nawala eh. Kumbaga, hindi naman talaga nawala. Kundi pinatawad yung mga kasalanan natin. Di ba? Kaya nga, every time na pagka may conviction ka, every time na magagawa mo ulit yung bagay na yun na hiningi mo ng tawad sa Panginoon, di ba? Parang mareremind ka ulit eh. Di ba? Parang ito ako dati eh. Di ba? Pero binago na dapat ako ni Lord eh. Nilinis na ako ng Panginoon eh. Hinugasan na ako ng Panginoon eh. Di ba? So, ang resulta pala talaga nun, ng kasalanan sa atin, nakaramdam tayo ng guilt. Pangalawa pa rin. Ikaw ay nasa, bondage. Yan, ikaw ay nasa pagkalipin. Sabi ng John chapter 3 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ito daw isa sa nagawa ng kasalanan sa atin. Diba? Naging alipin tayo ng kasalanan, nagkaroon tayo ng bondage na yan. So, okay, malapit na. Haba pala nito, no? Ang haba nung sa akin, Brother Stephen, ah. Ang haba nung sa akin. 8 page. Okay. So, ito yung mga dapat natin tandaan. Ayan, may tandaan na, malapit na. Tuwan-tuwa yung mga disipulo. Tandaan natin. Una, kailangan mong maging malaya. You need to be free and be saved. Saan daw natin kailangan maging malaya? Sa kasalanan. Kailangan natin maging free doon sa mga kasalanan o sa pagkakasala. Kumbaga, hindi naman kasi sinasabi guys na hindi na kayo magkasala eh. Walang ganun. Walang perfect sa atin. Lahat tayo nagkakasala. Pero ang gusto ng Diyos, maging malaya tayo. Diba? Doon sa mga kasalanan na yan, sa pagkakasala na yan. Ibig sabihin, gaya ng sinabi kanina, na may pagkakataon na ginagawa natin yung hindi natin dapat ginagawa. Yung ginagawa natin, yung ayaw ng Diyos. So, doon dapat tayo maging malaya. Okay? Kasi alam naman natin kung mali o hindi. Hindi naman na kayo grade 1. May grade 1 pa ba dito? Nga naman, di ba? May baby pa ba dito? Yung dumidede pa, bona? Wala na.
Diba? So, kailangan na unawaan ng bawat isa sa atin ito. Diba? Kaya alam niyo, discipleship, ito, ano to pagpapatatag talaga sa atin. Kumbaga, patiga, hindi ano ba tawag doon? Palakasan. Diba? Patibayan ng loob. Kasi marereview kayo. Maniwala kayo sa akin, pagdating sa discipleship. Kasi part yan, merong kinokorek sa inyo, meron dapat itama. So pag hindi mo kaya yung pagtuturo na yan, dahil ayaw mong itama, yung dapat maitama sa'yo, hindi ka magiging disciple ni Jesus. Diba? Kaya part ng discipleship yan, masaktan kayo. Saktan kayo, ang gusto mo. Part yan kasi iko-correct tayo. Gusto nyo bang makorek? O, kasi baka ayaw nyo makorek, doon tayo sa kabila. Counseling tayo. So lahat tayo gusto nating makorek. Even ako, gusto ko pa rin makorek ako sa mga pagkakamali ko, sa mga bagay na hindi nakalulugod na nagagawa ko sa harapan ng Panginoon. Ganun ang mga disipulo ni Jesus, handang magpakorek. Tandaan niyo yan, ha? Dapat ang disciple ni Jesus, handang magpakorek. Hindi yung ikaw lang korek ng korek. Korek ka ng korek, ikaw ayaw ka magpakorek. Korekuting kita yung. Kuting kita yung. Di ba? Pangalawa, tandaan natin, ikaw ay kinapuputan ng Diyos dahil sa kasalanan. Pangatlo, you are keep on breaking God's law. Patuloy kang sumusuway sa utos ng Diyos. Ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 4, di ba? Lahat ng mga nagkakasala ay yung hindi sumusunod o paglabag sa kautusan ng Panginoon. Ba, lagi natin tatandaan yan. Pangapat, hindi ka makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Diba? So wala talagang makakaabot doon. Panlima, hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Very impossible. Diba? Pagka napaka-imposible talaga na mabigyan natin kaluguran ng Diyos sa buhay natin. No? Hindi natin mabibigyan kaluguran ng Diyos pag nananatili tayo doon sa pagkakasala na yon o doon sa mga bagay na hindi nakaka-please sa Panginoon. In short, kasalanan. Amen? Haba talaga no? Okay, sabi dito, you cannot serve. Ayan, you cannot save yourself. Totoo naman, di mo kayang iligtas yung sarili mo. Diba? Ako nga ini-imagine ko siguro makaka-relate kayo dito. Si Captain Barbell, kaya niya magligtas ng tao no? Paano kaya kung si Captain Barbell yung nasa kapahamakan? Sino kaya magliligtas sa kanya? Si Bato. Diba? Tapos, kung si Superman nagliligtas, paano kung siya yung nasa kapahamakan? Sino kaya magliligtas sa kanya? Diba? Kasi si Superman, kaya naman nagiging Superman yun, bigla-bigla na lang nagkakapa yun diba? Paano kung nasa tao siya, yung pagiging tao niya? Diba? May bumaril sa kanya, nakatalikod. Hindi ka nakaprepare, Diba? So, hindi natin kaya iligtas sarili natin. Diba? Next. Yan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas, mga kapatid. Okay. Ito yung kailangan natin na isagawa. Okay. Ito yung application natin. Una, alamin natin yung tunay nating kalagayan. Okay. Ito. Mahalaga to, mga kapatid. Ito yung isa sa nakita ko na kung bakit hindi nakakapagpatuloy o ba't hindi lumalago yung isang servant ni Lord. Hindi niya alam yung tunay na kalagayan ng puso niya. Kaya ngayon, feeling niya out of place siya. Feeling niya hindi siya kagamit-gamit sa Panginoon. Feeling niya hindi siya karapat-dapat dito sa bagay na to.
Kasi hindi niya alam mismo yung puso niya. Kaya dito, part ng discipleship natin, mga kapatid, we need to know kung ano ba talaga yung mga kondisyon ng puso nyo. Okay nga, tignan nyo nga, kondisyon ng puso nyo ngayon. Sabi ko, tignan eh. Ba't nahawakan nyo? Tignan nyo nga. Alamin nyo, mamaya siguro pag-uwi natin, no? Pag-uwi nyo sa bahay, mamayang gabi bago kayo matulog, alamin nyo nga kung ano yung kondisyon ng puso nyo. Baka mamaya, no? Baka kasi mamaya, may kondisyon yung puso nyo na heart enlargement. Baka kailangan putukin yung enlargement na yan para maging normal. Kasi alam nyo, ngayon pa lang, no? Alamin natin na dapat ang kondisyon ng puso natin, sabi kanina, humble. Okay? Humble. Hindi hambog. Ha? Kaya kailangan alam natin kung anong kalagayan ng puso natin. Di ba? Hindi natin hindi natin mare-recognize si God sa buhay natin. Hindi natin mare-recognize yung goodness ni Lord sa buhay natin. Hindi natin magagawa yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon kung di natin alam yung mismong kalagayan ng puso natin. Baka kasi mamaya, kalagayan ng puso mo, hinahanap pa rin yung ex mo, yung mga ganon. Pagka ex talaga, relate kayo, gising na gising kayo. Ano? Gising na gising mga kaluluwa nyo. Gising na gising mga isipan, mga espiritu nyo pagka mga ganyan love life. Hindi ako, wala akong ex. Wala akong ex, puro Y. Tapusin na nga natin yung ex na yan. Pangalawa, hanapin ang kalayaan. Ayan. Seek freedom from condemnation. Diba? Hanapin natin yung kalayaan na yan. Yan. Kasi naniniwala po ako, no, kanina, ang ganda nung awit natin kanina, no. 'Di ba? He is Jehovah Nisi. Ano sabi doon? Yan. You reign in victory. You are Jehovah Shalom, the Prince of Peace. 'Di ba? So, hanapin lagi natin yung freedom na 'yan. No, kasi yun yung kapayapaan, yung magbibigay ng kapayapaan sa atin, ay yung magbibigay ng kalayaan sa atin from the bondage of sin. Okay. Pangatlo, maging mapagpakumbaba. Yan, maging mapagpakumbaba. Okay. Sa paghingi ng tawad. God honors the humble and attentive to those who wholeheartedly seek Him. Ano bang version? Nakalimutan ko na naman. Sabi ng Panginoon, God opposes the proud and give grace to the humble. Diba? Kaya napakahalaga mga kapatid na tayong mga disipulo ni Jesus ay marunong tayo magpakumbaba. Diba? Next, tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos. Yan. Ngayon naman, kailangan mo na tanggapin yung kapatawaran ng ating Panginoong Yesus. Diba? Malapit na tayo. Last na to, last slide na. Ipahayag natin ang tunay na kalagayan ng mga tao. So, ito na yung part ng evangelism. No? Evangelism natin. So, kailangan maunawaan ng ating kapwa o yung mga hindi nananampalataya pa sa Panginoon o ano ba correct term doon? Para unbelievers. Parang may correct term eh. No? Unreached. Yan. Parang ang pakinggan, unbelievers eh. No? Kasi, unsaved o kaya, di ba? Kasi naniniwala sila kay Jesus eh. Di ba? So, kailangan ipahayag natin ano ba talaga yung tunay na sitwasyon ng kanilang mga buhay dahil wala silang relasyon sa Panginoon. No? Pangalawa, ipahayag natin na kailangan ng tao na magsisi sa kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi lang ikaw yung nakahingi ng tawad at nakatanggap ng kaligtasan at nakakilala sa Savior. Kailangan may bahagi din natin yan. Last,
Ipahayag natin kung sino si Jesus na ating tagapagligtas. Palakpakan natin si God. Kaya, alam niyo mga kapatid, pag na-enjoy nyo yung pagiging disciple, pag na-enjoy nyo kung paano gumawa, no? Gumawa ng ministry, evangelism, or what? Siguro, hindi naman lahat talaga, no, kaya mag-share in public. Naunawa ko naman, hindi naman talaga lahat tayo tinawag sa ganun. Pero, dapat lahat tayo, alam natin kung paano mag-share ng Word of God dun sa mga tao na kailangan ng Word of God. Hindi naman kasi porket hindi ka marunong mag-share ng Word of God in public, hindi ka na mag-share. Hindi yun ang purpose natin. Ang purpose pa rin natin is to share the Word of God. Ayun yung pinakamahalagang utos din ng Panginoon, no? Sa bawat isa sa atin, yung na mag-evangelize tayo, bahagi natin yung salita ng Panginoong Hesus. Diba? Kung di mo kaya in public, halimbawa, classmate mo, katabi mo, alam mo, hindi mo naman nakakilala sa Panginoon yan. Alam mo ba? Kwentuhan muna kayo nung classmate nyo sa kabilang room. Pagkwentuhan nyo muna. Ganyan naman kayo magaling eh. Nuwari pa kayo. Yung pagkwentuhan yung buhay na ibang tao, di ba? Tapos, share nyo ng Word of God. Di ba? Alam nyo yun, maraming kaparaanan kasi, di ba? To share the Word of God. No? Pero, lagi natin tatandaan, hindi dapat mawala sa buhay natin yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Now, paano ka makakabahagi ng salita ng Panginoon? Kailangan mong, kailangan mong basa ng salita ng Diyos. Wala ka naman i-share kung wala ka nabasa. Diba? So, sana, hopefully, lahat po kayo na nandito ngayon nag-aaral ng IM, hindi lang po kayo nag-aaral dito, nag-aaral din kayo sa inyong mga tahanan. Higit sa lahat, hindi lang ng book na ito, mga kapatid. Baka mamaya masyado kayo mag-focus dito. Hindi. Mag-focus din kayo sa everyday life nyo sa word ng Panginoon. Napakahalaga po yan. Mag-devotion kayo. Mag-devotion kayo, mga kapatid. Magkaroon kayo ng quiet time. No, na mag-aral, magsaliksik. Huwag kayong makinig lang. Huwag kayong mabuhay na nakikinig lang na hindi kayo nagsasaliksik. Baka mamaya iba na yung sinasabi namin dito eh. Diba? So, basa rin kayo ng Bible para alam nyo na totoo yung sinasabi namin. Nagigets nyo mga young people? Nagets nyo? Kaya napakalaga mga kapatid, no? We thank God na mayroong mga ganito. Mga ganitong pag-aaral tayo. So, samantalahin natin to. No? Samantalahin natin pagkakataon na to, yung opportunity na to, na makapag-aral tayo at lumago sabay-sabay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sige po, tayong lahat ay yumko at tayo manalangin. Ama naming banal, maraming salamat.